Disyembre 2018, bandang 11:00 ng gabi, sa isang kilalang hotel sa Bulacan. Magkasabay na dumating ang dalawang babae sa lobby. Tahimik ang paligid at kakaunti na lamang ang bisita sa oras na iyon. Maingat silang naglakad papasok, tila ayaw makatawag ng pansin. Kinilala ang dalawang babae bilang sina Lydia Santos at Maribel Cruz, magkumare at kapwa na sa edad 40 anyos. Pareho silang may asawa at mga anak, at sa paningin ng kanilang komunidad ay maayos ang kanilang buhay. Ngunit sa gabing iyon, may lihim silang balak na hindi alam ng kanilang pamilya. Sa kanilang mga mukha, kapansin-pansin ang halo ng kaba at pananabik habang naghihintay sa lalaking kanilang inimbitahan. Tahimik silang naupo sa isang sulok ng lobby. Paminsan-minsan ay tumitingin sila sa pintuan. Tila may inaabangan. Ilang minuto ang lumipas bago pumasok ang isang lalaking may simpleng suot at may dalang maliit na bag. Hindi nila ito kilala ng personal at ang tanging impormasyon lamang na meron sila ay ang pangalan ng lalaki, si Rojun Fernandez, 29 anyos. Nang mga sandaling iyon, nagkatinginan ang magkumare. Tahimik silang tumayo at sumunod sa lalaki patungo sa silid na kanilang inupahan. Walang ibang nakakaalam sa kanilang pagpunta sa hotel. Para sa kanila, isa lamang itong karanasan na nais nilang subukan. Isang bagay na pansamantalang magbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanilang buhay. Sa loob ng silid, naganap ang isang lihim. Mapusok na mga sandali sa pagitan ng isang lalaki at dalawang babae. Walang sigawan o kaguluhan, tahimik lamang ang gabi at ang lahat ng naganap sa loob ng ilang oras. Sa kanilang isipan, yon ay isang desisyong ginawa ng walang iniisip na posibleng kahihinatnan. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang sandaling iyon. Kinabukasan, maaga silang umalis sa hotel. Tahimik silang naghiwalay at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Sa panlabas na anyo, tila normal lang ang lahat. Walang nakapansin sa kanilang ginawa at nagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay na parang walang nangyari. Ngunit ang gabing iyon ay hindi basta-basta mabubura sa kanilang mga alaala. Makalipas ang 1 taon, ang desisyong ginawa nila sa loob ng isang tahimik na silid sa hotel ay magbabalik. Dala ang isang problemang hindi nila inaasahan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sina Lydia Santos at Maribel Cruz ay matagal nang magkumare at magkaibigan sa isang bayan sa Bulacan. Pareho silang may pamilya at kilala sa kanilang barangay bilang masayahin at palakaibigan. Madalas silang makita sa mga pagtitipon, palengke at mga aktibidad sa komunidad. Sa paningin ng iba, isa silang halimbawa ng magkaibigang matibay ang samahan. Sa kabila ng kanilang maayos na imahe, may bahagi ng kanilang buhay na hindi alam ng karamihan. Pareho silang nakararanas ng pagod at pagkabagot sa pang-araw-araw na gawain bilang ina at asawa. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa dahil sa halos magkapareho nilang karanasan sa buhay. Sa tuwing nagkikita sila, madalas na uuwi ang usapan sa mga personal na bagay.
mga problema sa bahay, pangarap, at mga bagay na nais nilang maranasan. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa labas ng kanilang bahay, napunta ang kanilang usapan sa mas malalim pang mga bagay. Napag-usapan nila ang tungkol sa online connections at ang mga kwento ng ibang tao na nakakatagpo ng bagong karanasan sa pamamagitan ng social media at messaging applications. Sa una, biro lamang ang kanilang pag-uusap. Ngunit habang tumatagal, naging seryoso ang kanilang interes sa ideya na makakilala ng ibang tao sa labas ng kanilang karaniwang mundo. Ang simpleng curiosity ay unti-unting naging plano. Hindi nila agad naisip ang posibleng panganib o kahihinatnan ng kanilang gagawin. Para sa kanila, isa lamang itong paraan upang makaranas ng kakaibang bagay sa buhay. Sa kanilang isip, kontrolado nila ang sitwasyon at walang masamang mangyayari. Doon nagsimula ang kanilang paghahanap. Gumamit sila ng isang online platform upang makipag-usap sa mga estranghero. Sa umpisa, simpleng pakikipag-chat lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit kalaunan, nakilala nila ang isang lalaking nagpakilala na handang makipagkita sa personal. Sa kabila ng kakulangan ng detalye tungkol sa pagkatao nito, nagpatuloy sila sa pakikipag-ugnayan. Sa loob ng ilang linggo ng pakikipag-usap sa internet, nakilala nina Lydia Santos at Maribel Cruz ang isang lalaking nagpakilalang freelance masahista, si Rodjon Fernandez. Maayos ang kanyang pakikipag-usap at mabilis sumagot sa kanilang mga mensahe. Ayon sa kanyang sarili, sanay umano siya sa pagpunta sa mga kliyente at handang makipagkita kapalit ng bayad. Ngunit kapansin-pansin na limitado lamang ang impormasyong ibinibigay ng lalaki. Ang tanging alam ng magkumare ay ang numero na ginagamit nito at ang pangakong makikipagkita sa kanila sa oras na kanilang napagkasunduan. Sa kabila ng kakulangan ng impormasyon, pinili nilang ituloy ang plano. Sa isang tahimik na gabi, nagkita sila sa hotel na kanilang inupahan. Maingat nilang isinagawa ang pagkikita para hindi mahalata ng kanilang pamilya o mga kakilala. Para sa kanila, iyon ay isang lihim na karanasan na nais nilang maranasan kahit isang beses lang. Sa loob ng silid, naganap ang kanilang pinagkasunduang aktibidad at tumagal ito ng ilang oras. Pagkatapos ng gabing yun, nagpaalam ang lalaki at umalis ng walang anumang problema. Sa mga unang araw matapos ang insidente, paminsan-minsan pa silang nagkakausap sa pamamagitan ng messaging app. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nabawasan ang komunikasyon. Hanggang sa tuluyan ng hindi sumagot ang lalaki sa kanilang mga tawag at mensahe. Sa puntong iyon, nagpasya silang wag nang hanapin pa ang lalaki. Sa kanilang isip, tapos na ang pangyayari at wala nang dahilan upang balikan pa ang nakaraan. Bumalik sila sa kanilang normal na pamumuhay bilang ina at asawa. Patuloy nilang itinago ang nangyari bilang isang lihim na karanasan na hindi na dapat pang malaman ng kanilang pamilya. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may napansing pagbabago sa kalusugan ng isa sa kanila. Nagsimula ito sa simpleng panghihina at madalas na pagkakasakit. Sa una, inakala nilang pagod lamang o epekto ng stress. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumalala ang kanyang nararamdaman. Enero 2019,
Sa isang diagnostic clinic sa Maynila, magkasabay na dumating sina Lydia Santos at Maribel Cruz upang sumailalim sa isang holistic medical test. Ilang linggo na nilang nararamdaman ang kakaibang sintomas sa kanilang katawan. Madalas na pagkapagod, panghihina, paminsan-minsang lagnat at mga kakaibang rashes sa katawan. Nung simula, inakala nilang simpleng karamdaman lang yun. Ngunit nang hindi mawala ang sintomas, nagpasya na silang magpatingin sa doktor. Tahimik silang naghintay sa loob ng klinik. Halata sa kanilang mukha ang kaba habang hinihintay ang resulta ng kanilang laboratory examination. Sa pagkakataong iyon, pareho silang nag-aalala, ngunit hindi pa nila lubos maisip ang posibleng dahilan ng kanilang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, muli silang ipinatawag ng doktor. Pinapasok sila sa isang maliit na silid kung saan maingat na ipinaliwanag ang resulta ng kanilang pagsusuri. Sa mahinahong boses, sinabi ng doktor na pareho silang positibo sa HIV, isang diagnosis na nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, tila huminto ang kanilang mundo. Hindi sila agad nakapagsalita. Tahimik silang nagkatinginan. Pilit na inuunawa ang ibig sabihin ng balitang kanilang narinig. Para sa kanila, ang sakit na yun ay hindi lamang usapin ng kalusugan, kundi isang problema na maaaring makaapekto sa kanilang pamilya at kinabukasan. Unti-unti, bumalik sa kanilang alaala ang pangyayari mula sa nakaraan. Naalala nila ang lalaking kanilang nakilala sa hotel ilang buwan na ang nakalipas. Ang estrangherong halos wala silang alam sa pagkatao nito. Sa isipan nila, siya ang posibleng pinagmulan ng kanilang sakit. Matapos nilang matanggap ang diagnosis, nagsimula ang matinding pag-aalala ni Lydia Santos at Maribel Cruz. Sa mga unang araw, pilit nilang inisip kung ano ang susunod na hakbang. May bahagi sa kanilang nais lumapit sa awtoridad upang iulat ang nangyari. Ngunit nanaig pa rin ang takot na mabunyag ang kanilang lihim sa pamilya at komunidad. Dahil dito, pinili na lang nilang manahimik. Sinubukan nilang hanapin ang lalaking kanilang nakilala sa internet. Ngunit wala silang sapat na impormasyon at hindi nila alam ang tunay nitong pangalan, tirahan o kahit ang eksaktong lugar kung saan ito nagmula. Ang tanging hawak nila ay isang lumang contact number na matagal nang hindi aktibo. Habang tumatagal, unti-unti nilang napagtanto na maaaring hindi na nila ito matagpuan. Sa puntong iyon, wala na silang ibang pagpipilian kundi harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon. Ang sakit na kanilang dala ay hindi na maitatago ng matagal, lalo na sa loob ng kanilang sariling tahanan. Dahil sa patuloy na gamutan at pagbabago sa kanilang kalusugan, napilitan silang aminin sa kani-kanilang asawa ang nangyari. Ang pag-amin na iyon ang naging simula ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Nang marinig ng kanilang mga asawa ang katotohanan, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa loob ng kanilang mga bahay. Umabot sa sigawan ang usapan at narinig ito ng ilang kapitbahay na mabilis na nagpakalat ng balita. Ang dating tahimik na tahanan ay napuno ng galit, pagkadismaya at sakit. Sa gitna ng emosyon, nagpasya ang kanilang mga asawa na palayasin sila sa bahay.
Para sa mga asawa, ang ginawa ng magkumare ay isang malaking pagkakamali na nagdulot ng panganib hindi lamang sa kanilang relasyon kundi pati sa kanilang kalusugan. Dahil dito, napilitang umalis sina Lydia at Maribel sa kani-kanilang tahanan at humanap ng pansamantalang matutuluyan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang mabigat na problema. Sa isinagawang medical check-up ng kanilang mga asawa, natuklasan na pareho din silang nahawa ng HIV. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding galit at pagkabigla sa kanilang pamilya. Pero sa kanila, ang sakit na kanilang natamo ay direktang resulta ng desisyong ginawa ng kanilang mga asawa. Sa labis na galit at pagkadismaya, nagpasya ang kanilang mga asawa na magsampa ng kaso laban sa magkumare. Matapos ang sunod-sunod na pangyayari, nagsimula na ang mahirap na yugto ng buhay ni Lydia Santos at Maribel Cruz. Sa kabila ng kaguluhan sa kanilang pamilya at ng kasong isinampalaban sa kanila, wala silang ibang pagpipilian kundi harapin ang kanilang kalagayan. Pareho silang nagsimulang sumailalim sa gamutan at counseling upang mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ang paglala ng kanilang kondisyon. Sa tulong ng mga health worker, ipinaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng regular na check-up at tamang pag-inom ng gamot. Unti-unti nilang tinanggap ang realidad na ang sakit na kanilang nakuha ay panghabang buhay na responsibilidad. Hindi na ito may babalik sa dati, ngunit maaari itong makontrol kung susundin ang tamang gamutan. Sa bawat pagbisita nila sa klinika, unti-unti nilang natutunan kung paano mabuhay ng mas maingat at responsable. Samantala, nagpatuloy ang proseso ng kaso na isinampa laban sa kanila ng kani-kanilang asawa. Sa pagdinig sa korte, inilahad ang mga detalye ng nangyari, mula sa lihim na pagkikita hanggang sa pagkahawa ng sakit. Sinuri din ang mga medical record at testimonya ng mga saksi upang maunawaan ang buong pangyayari. Ang usapin ay hindi lamang tungkol sa relasyon kundi pati sa epekto ng kanilang desisyon sa kalusugan ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan ng pagdinig, naglabas ng desisyon ang hukuman. Napatunayang may pananagutan ang magkumare sa kanilang ginawa, lalo na sa pagdamay sa kanilang mga asawa sa sakit na kanilang natamo. Dahil dito, sila ay nahatulan ng reklusyon temporal o pagkakabilanggo na aabot ng tig-12 taon. Para sa kanilang pamilya, ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang dating tahimik na pamumuhay ay napalitan ng kahihiyan at matinding pagsisisi. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang natutunang tanggapin ang kanilang pagkakamali at ang mga kinahinatnan nito. Sa huli, ang isang gabi ng lihim na desisyon ay nagdulot ng panghabang buhay na aral. Isang paalala na ang bawat hakbang na ginagawa ng palihim at masamang intensyon ay may kaakibat na responsibilidad, at ang mga desisyong ginawa sa panandaliang aliw ay maaaring magdala ng epekto na hindi na kayang baguhin.